Dear Amihan Stories presents The Sterile Billionaires, Unexpected Quadruplets. Written by Emingard. Marcos, you're working too. Baka mamaya niyan may sakit ka na dahil sa kaka-overwork mo. Sabi ni Amber kay Marcos. Si Amber ay kaibigan ni Marcos. Isa ito sa pinakamagaling na urologist ng bansa. Tama ka, I need to relax. Ilang araw na rin masama ang pakiramdam ko. Maybe nasobrahan ako sa pagtatrabaho. Sagot niya. Isa si Marcos San Jose sa mga batang bilyonaryo sa bansa. His family owned the biggest hotel and casino in the Philippines. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Panay ka kasi trabaho. Wala ka nang inatupag kundi ang kumpanya mo. Please, Marcos, prioritize your health also. Oo na, salamat sa concern mo. Siguro ay magpapahinga muna ako. Tamang-tama at pinapapunta ako ni Lolo sa San Jose Old Mansion sa Pangasinan. Magbabakasyon muna ako. Ayaw mo ba munang magpa-check up? Later, magpapa-check up ako pagkatapos ng bakasyon ko sa Pangasinan. Mahinang bumuntong hininga si Amber. Okay, kung hindi lang ako busy, sasamahan kita. You don't need to. Sige na, mauna ka na umalis. I'll just finish these papers. Sige, uwi ka kagad, okay? Bye! Humalik muna sa pisngi niya si Amber bago lumabas mula sa opisina niya. Muli ay bumalik siya sa ginagawa. Kailangan niya magtrabaho habang wala pa siyang pinagkakaabalahang iba. Pagkatapos nga niya magtrabaho ay umuwi na siya sa kanyang kondo. Pagod na pagod ang katawan niya kaya agad siyang nakatulog na walang laman ng tiyan. Kinabukasan ay nag-impake siya ng kanyang gamit. Nagpasa siya ng leave of absence para sa 1 buwan. Napalingon siya sa cellphone niya nang malakas yung mag-ring. Sinagot agad niya ang tawag ng amang si Martin. Yes, Dad? Iho, nag-file ka pala ng 1-month leave of absence. Hindi mo man lang sinabi sa akin. May pagtatampo sa boses na sabi ng ama. Oh, I forgot to tell you, Dad. I'm sorry. Yeah, nag-file ako ng leave. Magbabakasyon muna ako sa Pangasinan. Sorry talaga. Ikaw nga pala ang boss ko. Pabirong sabi pa niya para hindi na ito magtampo. Technically, he worked for his father. Ito ang chairman ng kumpanya. But don't worry, my assistant knows what to do. Talaga? Mabuti naman at naisipan mong dalawin ng lolo mo. Ako na muna ang bahala sa kumpanya. Enjoy your vacation. Salamat, Dad. Pakikumusta mo na lang ako kay Mommy. Sure. Ingat ka. Drive safely, okay? I will. Bye. Pagkatapos ng tawag ay agad na kinuha niya ang traveling bag at lumabas na mula sa kanyang condo unit. Makalipas ang 2 oras ay nakarating na nga si Marcos sa bahay ng lolo niya sa Pangasinan. San Jose Old Mansion ang tawag doon dahil literal na matanda na ang mansyon na yon. Pero hindi naman yun parang isang haunted house. Napanatili pa rin ang ganda at kalinisan nun kahit lumipas na ang maraming taon. Excited siyang pumasok sa kabahayan. Lolo, I'm here! Damn, ouch! Sigaw niya nang biglang may pumalo sa kanyang ulo. Sino ka? Magnanakaw ka ano? Paano ka nakapasok dito? Sigaw ng babaeng may hawak na walis tambo sa kanya. Matalim niya itong tiningnan. Magnanakaw? Sa gwapo kong to magnanakaw ako? Wala sa itsurang pagiging magnanakaw, oy. Baka nakakostume ka lang. Lumayas ka na bago pa ako tumawag ng... Apo! Apo ko, ikaw nga! Napalingon si Marcos sa abuelo, nakabababa lamang. Napanganga naman ang babaeng pumalo sa kanya. Pinakatitigan niya ito ng mabuti. In fairness at magandang babae. Teka, bakit ito naroon? Hindi kaya... Marcos, siraulo ka ba? Matanda na ang lolo mo. Hindi na yan makakaarangkada pa. Sigaw ng utak niya. Marcos, iho! Natauhan siya nang yakapin siya ng kanyang lolo Mateo. Apo niyo po siya, Don Mateo? Kinakabahang tanong ng babaeng pumalo sa kanya kanina. Oo, iha, siya si Marcos, ang nag-iisa kong apo. Tugon ng lolo niya sa babae saka bumaling sa kanya. Apo, siya nga pala si Gumamela. Apo siya ng dati naming kasambahay na si Melding. Gusto makaipon ni Gumamela para makapag-aral ulit. Kaya pansamantala ko muna siyang ginawang kasambahay rito. Pakilala at paliwanag nito.
Nako, sorry po sa nagawa ko kanina. Pasensya na. Nag-iingat lang naman kami rito sa mansyon, kaya kapag may hindi kami kilala na pumasok dito sa bahay, agad kong pinapalo. Anito sa mababang boses. It's okay, pero masakit talaga ang pagkakapalo mo sa ulo ko. Dapat mo ako ipagluto para naman makabawi ka talaga sa akin. Oo ba? Masarap ako magluto ng biko. Kahit itanong mo pa kay Don Mateo. Oo, apo. Masarap magluto ng kakanin itong si Gumamela. Ihatid mo muna itong si Marcos sa kanyang magiging silid. Saan puro ng silid niya, Don Mateo? Ituturo ko na lang sa'yo. Tara na. Sabi ni Marcos. At nauna na siyang naglakad papunta sa second floor. Ito ang kwarto ko. Tandaan mo. Sige po, senyorito. Linisin ko lang po ang loob. Baka marumi. Binuksan nito ang kanyang silid at pumasok sa loob. Ako na maglilinis dito. Ipagluto mo na lang ako ng biko. Sige ba? Sasarapan ko para sa'yo. Akmang aalis na ito nang muling magsalita siya. Gumamela? Bakit, senyorito? May boyfriend ka na ba? Boyfriend? Naku, wala po. Pwede ba kitang ligawan? Napanganga si Gumamela sa tanong niya. Kakikilala pa lang nila pero heto at manliligaw na siya rito. Hindi ako nagpapaligaw. Labas na ako. Ayos lang. Liligawan pa rin kita. Nakangiti niyang sabi. Hindi na ito nagsalita pa at lumabas na sa kanyang silid. Gagong puso to Bigla na lang tumibok pagkakita kay Gumamela. Naiiling niyang sabi sa sarili. Aminado naman siya, mabilis siyang ma-fall. Kaya nga hanggat maaari ay focus lang siya sa trabaho dahil ibang klase siyang ma-in-love. Pero iba ang tama ni Gumamela sa kanya. Epekto ba yun ng pagkakapukpok nito sa ulo niya? Samantalang napahawak naman si Gumamela sa kanyang dibdib. Ang lakas ng tibok nun. Ngayon niya lang yun naramdaman sa isang lalaki. Gumamela, bata ka pa. 20 ka pa lang at saka may pangarap ka pa, hindi ba? Gusto mo pang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya no ka muna sa mga lalaki, okay? Paalala niya sa sarili. Ang Lola Melding lang ang nag-alaga sa kanya simula bata pa siya. Naanakan lang kasi ang mama niya. At nang ipinanganak siya sa mundo, ay nawala naman ang mama niya. Kaya minsan ay naiisip ni Gumamela na malas siya sa buhay. Pero dahil nandyan pa ang Lola Melding niya, ay hindi pa rin siya tuluyang nagiging malas. May lola pa kasing nagmamahal sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay panay ang iwas ni Gumamela kay Marcos. Pero grabe talaga ito sa kakulitan. Gumamela, flowers for my Gumamela. Nakangiti nitong sabi sabay bigay sa kanya ng mga Gumamela. Senyorito naman tigilan mo na ako. Pakiusap niya sa lalaki. I like you, Gumamela. At saka, alam kong gusto mo rin ako. Please, give me a chance. Malakas na napabuntong hininga siya. Oo na nga, ang kulit. Namumulan niyang sagot sa lalaki. Ha? Anong oo na nga? Naguguluhan itong tanong. Oo na, sinasagot na kita. Tayo na. Ano pa bang gusto mo marinig ha? Oh yes! Yes! Masayang sigaw ni Marcos. Natawa na lang si Gumamela sa inakto nito. Nagulat pa siya nang mahigpit siyang yakapin ng lalaki. Mamahalin kita, Gumamela. Kailanman ay hindi ko to naramdaman sa ibang babae. Sa'yo lang talaga. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako sasaktan, okay? At saka pangarap ko talaga makabuo ng isang masayang pamilya. Kahit simple lang ang pamumuhay. Basta kumpleto. Tutuparin ko ang pangarap mong yan. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Hoy, ang layo na agad natin. Kakasagot ko pa lang sa'yo Pangarap ko lang naman yun. Hindi ko kasi naranasan na magkaroon ng complete family. Kaya gusto kong ibigay na lang yun sa mga magiging anak ko. Hinawakan ni Marcos ang kamay niya at tinitigan siya sa mga mata. Don't worry. Dahil matutupad yun. Kasama ako. Ako ang magiging ama ng mga anak mo. Manyak. Malakas na tumawa si Marcos. At sa tingin mo papayag ako na may ibang magmamayari sa'yo? Mamamatay muna ako bago kanila makuha sa akin. Natahimik si Gumamela at tinitigan na mabuti sa mga mata si Marcos. Mukhang seryoso ito. Grabe ka. Possessive much? Pabiro niyang sabi at hilaw na tumawa. Ganyan ako magmahal, Gumamela. Hindi ko ipinamimigay.
I love you so much. Mahal din kita, Marcus. Bumaba ang mukha ni Marcus para halikan siya. Agad naman siyang napapikit. Parehong naging sabik sila sa isa't isa. 3 buwan na ring magkasintahan sina Marcos at Gumamela. Nakabalik na si Marcos sa Maynila para pamahalaan ang kanilang kumpanya. Tuwing weekends ay umuwi siya sa Pangasinan para makasama ang nobya. 1 buwan na simula nang may mangyari sa kanila ni Gumamela. At siya na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Muli ay busy na naman si Marcos. Minsan ay nakakalimutan na niyang kumain. Nang maalala ang pangarap ni Gumamela na magkaroon ng pamilya, ay agad niyang naisip ang sinabi ni Amber sa kanya. Bago kasi talaga ang bakasyon ay may kakaiba siyang nararamdaman sa pag-ihi niya, kaya dapat ay magpapatingin siya sa kaibigan. Ngunit nalimutan naman niya dahil masyado siyang occupied kay Gumamela. Kailangan ko yata magpa-check up kung kaya ko nga bang bigyan ng anak si Gumamela. Wika niya at tinawagan nga niya ang kaibigan na agad naman siyang binigyan ng schedule para sa sperm contest niya. Pagkatapos ng 5 araw simula nang magpa-sperm cells analysis siya, ay lumabas na ang resulta. Kaya nasa clinic siya ngayon ni Amber. I'm sorry to say this, Marcos, pero sterile ka. Hindi ka kailanman magkakaroon ng anak. Pahayag ni Amber sa kanya. Pero, bakit? Healthy naman ako You overwork yourself. Kaya tingnan mo ang naging resulta. May kaibigan din akong urologist. Try to consult him too. Ganun nga ang ginawa ni Marcos. Nagpa-second opinion siya sa kaibigang doktor ni Amber. Pero ganun pa rin ang resulta. Sterile siya. Hindi siya magkakaroon ng anak. At kailanman ay hindi niya matutupad ang pangarap ni Gumamela. Ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Hindi ko na siya masasamahan pa sa pangarap niya. Kaya kailangan ko na siyang hiwalayan. I don't want to be selfish. I need to let her go. Mahina niyang bulong sa sarili. Maigi na magkahiwalay na sila habang hindi pa ganun katagal ang kanilang relasyon. Ayaw niyang idamay si Gumamela sa disappointment niya. Natatakot siyang makita balang araw ang dismayado nitong mukha kapag nalaman nito ang kondisyon niya. Sure, there are ways to get pregnant nowadays. Pero ewan niya kung bakit hindi yun matanggap ng ego niya. Anong klase ng lalaki ang hindi kayang mag-produce ng supling sa natural na paraan? Samantala ay weekends na naman. Excited si Gumamela dahil magkikita na ulit sila ni Marcos. Sa susunod na pasukan ay makakapag-aral na rin siya sa wakas. Nagtataka lang siya dahil hapon na pero hindi pa rin dumarating si Marcos. Naghanda pa naman siya ng konting salo-salo para sa pagpasa niya sa entrance exam sa university na papasukan niya. Pagdating ng gabi ay akmang ililigpit na ni Gumamela ang mga hinanda niyang pagkain. Nang dumating si Marcos, agad niyang nilapitan ang nobyo at niyakap. Akala ko hindi ka na darating. Naghanda ako ng pagkain. Nakapasa ako sa entrance exam ng Pangasinan University. Masaya niyang balita sa kasintahan. Kumunot ang noo niya dahil sa pagiging tahimik at seryoso ni Marcos. Marcos, ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Malakas itong bumuga ng hangin. Gumamela, maghiwalay na tayo. Parang bombang sumabog ang sinabi ni Marcos sa kanya. Pagkatapos niyang ibigay ang pagmamahal dito at ang lahat sa kanya ay makikipaghiwalay lang ito sa kanya. Marcos, huwag ka namang magbiro ng ganyan. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Wala akong problema, Gumamela. At hindi ako nagbibiro. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Bakit nga? Bakit ka makikipaghiwalay sa akin? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Sabihin, may mahal na akong iba, Gumamela. Akala ko, hindi ako gusto ni Amber, kaya niligawan kita. Pero ngayong nagkakamabutihan na kami, ayokong palagpasin ang pagkakataon at ayoko rin siyang masaktan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marcos. Ayaw mo siyang masaktan? Pero ako kaya mong saktan para sa kanya? Gago ka, Marcos! Anong ginawa ko para saktan mo ako ng ganito? Sabi mo pa sa akin, tutuparin mo ang pangarap ko. Pero isa ka palang sinungaling! Sigaw niya rito. Patawarin mo ako.
Huwag kang mag-alala at ako ang gagastos sa pag-aaral mo. Sa'yo ng pera mo! Simula ngayon kakalimutan ko na naging bahagi ka ng buhay ko. Isa ka lang bangungot, Marcus. Masamang bangungot. Galit niyang sigaw rito. Parang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya iibig pang muli. Makalipas ang 6 na taon. Wow, Iha! Ang ganda-ganda mo naman! Sigurado ako matatalbugan mo ang mga babaeng dadalo mamaya sa party. Puri ni Mama Jane kay Gumamela. Si Mama Jane ang nagligtas sa kanyang buhay. Dahil sa paghiwalay nila ni Marcus, ay hindi niya nakayanan ng sakit. Kaya naman bigla siyang tumawid ng kalsada at nasagasaan siya. Ang driver ni Mama Jane ang nagmamaneho, kaya agad siyang dinala sa hospital. At doon nga niya nalaman na buntis siya. Ikinuwento niya ang nangyari sa ginang. Kaya naman nagalok ito ng tulong. Kinupkup siya nito. Pinakain, binihisan at pinag-aral. Walang ibang kamag-anak si Mama Jane. Hindi raw ito tanggap ng pamilya nito dahil isa itong trans woman. Kinuha niya ang lola melding niya. Pero makalipas lamang ang 3 taon ay namatay ito dahil sa sakit. Simula nang umalis siya sa Pangasinan ay hindi na siya muling tumapak pa roon. Ay naman, Mama Jane, kumakapuri naman kayo sa akin. Ikaw nga po dyan, ang ganda-ganda oh. Talbog lahat ng mga babae at bakla sa event na yan. Sige, maglokohan pa tayong dalawa, no? Pero in fairness, anak, mana ka sa akin, pareho tayong maganda. Oo naman, marami na namang mag-i-invest sa atin ngayong gabi. Tingnan mo naman ang orahan mo. Talagang model na model ang dating. Kailangan natin maghakot ng mayayamang investor, no? Gamitin natin ang beauty natin para makabingwit. Bulong nito na ikinatawa niya. Ikaw nang dumiskarte niyan, Mama Jane. Alam niyo namang bitter ako sa mga lalaki. I hate them so much. Aniya, ang papa niya ay iniwan ng kanyang mama habang buntis ito. Siya naman ay iniwan din ng lalaki. Pagkatapos siyang gamitin at buntisin. Wala na talaga matitinong lalaki ngayon. Siguro mabibilang na lang sa daliri kung meron man. Pagkatapos magayos ay handa na silang umalis. Nagpaalam muna sila sa quadruplets. Daisy, Lily, Rose at Sakura, matulog na maaga, okay? May pasok pa kay bukas. Biling niya sa mga anak. Okay po, Mommy. Balik po kayo agad ah. Sagot ni Rose. Oo naman, pero for now, ang magbabasa ng kwento sa inyo ay si Nani Maya muna, okay? Nope. Ayokong siya ang magbasa, Mami. Nakakantok po eh. Reklamo ni Lily. Shh! Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. You should respect her. Yes, Mami! Sabay na sagot ng quadruplets. Bye, children! Bye, Mami and Mama Jane! Paalam na mga ito. Isa-isa munang hinalika ni Gumamela ang mga anak bago umalis. Kung hindi dahil sa mga anak niya, ay siguro baliw na siya ngayon. Pagdating sa party ay marami ng tao. Isa ang Monte Carlo sa kumpanyang may malaking tulong sa kanila, kaya hindi nila pinalampas ang pagdalo sa party ng pamilya. Sa bawat hakbang ni Gumamela ay nakasunod ang ilang pares sa mga mata sa kanya. Sanay na siya sa maraming tao, lalo na ang dumalo sa mga party na ganon. Grabe ka talaga, anak. Talbog na talbog ang lahat sa kagandahan mo. Pabulong na komento ni Mama Jane. Mama Jane naman, nakakahiya pong maging asyumera. Marami pong mga magagandang babae rito sa party. Naiiling niyang sabi kahit na nga ba ramdam na ramdam niya ang maiinit na titig sa kanya. Mapalalaki man o babae. Samantala ay kararating lang ni Marcos sa party. Ayaw niya nga sanang dumalo sa party na yon. Pero dahil sa makulit niyang ina, ay heto at nasa party na siya. Monte Carlo are their business partner, kaya hindi siya makatanggi sa imbitasyon ng mga ito. Marcos, wow! Kakauwi mo lang ba galing Mexico? Bati ni Torres sa kanya. Si Torres Monte Carlo ang siyang host ng party na yon. Foundation anniversary ng kumpanya, kaya nagsa-celebrate ang mga ito. Torres, kumusta bro? And yeah, kakarating ko lang galing Mexico. After 6 years, nakabalik na rin ako dito sa Pilipinas. Kung hindi namatay si Lolo Mateo, baka hindi ako nakapunta ng Mexico. Si Daddy naman kasi dapat ang namamahala ng negosyo namin dun. Pero may edad na rin kasi naman si Tito Martin at may sakit pa ang mami mo. Ikaw lang naman ang tagapagmana nila, kaya wala talagang ibang hahawak nun kundi ikaw. Napabuntong hininga siya.
Siya na nga lang ang inaasahan ng pamilya na magbibigay ng tagapagmana ng kanilang pamilya, ay hindi niya pa magawa. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, siya pa ang napili ng Diyos na maging baog? That's why I'm here. Hihingi ako ng tulong sa mga pinsan ko. Hindi ko talaga kakayanin magpatakbo ng 3 kumpanya ng sabay-sabay. Gumawa ka na kasi ng tagapagmana mo. Ang daming babaeng naghahabol sa'yo, pare. Suhestyon nito. Pasa ko dyan, bro. Ikaw rin. O siya, enjoy mo na lang ang party ha. At kakausapin ko lang ang iba pang bisita. Sure. Pagalis ni Taurus ay malakas siyang napabuntong hininga. Wala talaga siyang kaamor-amor sa mga party. Kumuha siya ng isang bote ng wine at kupita. Dinala niya yon sa likod ng garden ni Taurus. Doon na lang siya iinom mag-isa. Halos sa kalahati na niya ang bote ng wine nang makarinig siya ng mga boses. So, mag-i-invest ka na ba sa flowers designer bag? Tanong ng babae. Kumunot ang noo niya dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. Of course, I saw your designs. Wow, masasabi kong isang magaling na designer ang gumawa nun. Sabi ng lalaki, at alam niya kung kaninong boses yun, kay Taurus. Talaga ha, mabuti nga at nakipag-partner sa amin ng mami mo. Kaya ayan, mas lalong sumikat ang brand namin. Tapos kapag nag-invest ka, mas lalo kaming dudumugi ng mga kliyente. Monte Carlo Telecommunication Company is one of the best companies dito. At sa ibang bansa, malawak ang connection nyo and you can advertise our brand, right? You're really business-minded, Gumamela. That's why I like you. Natulos sa kinatatayuan niya si Marcos. Tama nga siya. Si Gumamela nga ang babaeng nagsasalita. Of course, kailangan natin mabuhay sa business world. Kapag wala kang diskarte di gutom ka. You're a single mom, right? Bakit hindi ka pa humanap na mapapangasawa mo? I'm here waiting for you, Gumamela. Seryoso na ang boses na sabi ni Taurus. Mahinang tumawa ang babae. Pas ako sa love life, Mr. Monte Carlo. Tama na nagkamali ako noon. Ayoko na maulit pa yon. Pare-pareho lang kayong manloloko. Of course, ibang usapan ng negosyo. Kakaiba ka nga talaga, Gumamela. Para kang roses na maraming tinik. But anyways, hindi ako atras sa usapan. I will schedule our meeting para sa investment proposal mo. Thank you, Mr. Monte Carlo. You're as professional as ever. Narinig niyang nagpaalam na si Taurus kay Gumamela. Kaya nang tumahimik ang paligid, ay agad niyang nilapitan ng babae. Gumamela, ikaw nga. How are you? Kinakabahan niyang tanong dito. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Ngunit napalitan agad yon ng blankong ekspresyon. Yes, ako nga to. Bakit? Akala mo nasa mental institution ako dahil sa pangiiwan mo sa akin noon? Well, para sabihin ko sa'yo, hindi ako mahinang tao. And by the way, nakapag-move on na nga pala ako sa'yo. Nasaktan siya sa sinabi nito. Mabuti pa ito ay nakapag-move on na. Samantalang siya, ito pa rin ang tinitibok at sinisigaw ng puso. Well, I'm glad na maayos ka na. Pero narinig ko kanina na namaya na ka na? Itatanong ko lang kung sino ang tatay ng mga anak mo. Hindi ba at pangarap mong magkaroon ng masayang pamilya? Shut up, will you? Wala kang pakialam kung sino ang tatay ng mga anak ko. At ang pangarap kong magkaroon ng isang masayang pamilya? Matagal ko na yung kinalimutan. Hindi fairy tale ang buhay ng isang tao. Hindi dahil pinangarap mo ang isang bagay, matutupad na yon. Anyways, ikaw, kamusta ka naman? Masaya ka na ba kasama si Amber? I hope na naging masaya ka sa piling niya. If you'll excuse me. Ano ba? Let me go! Hinawakan ni Marcos ang kamay ng babae at pinaharap sa kanya. Hindi ako masaya, Gumamela. Alam mo ba kung bakit, ha? Wala akong pakialam kung hindi ka naging masaya. Wala na akong pakialam pa sa'yo. I still love you, Gumamela. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. He deserves it. Kahit pabugbugin siya nito ay ayos lang. Tatanggapin niya ang lahat. Bumalik lang ito sa buhay niya. Nagkamali siya noon. Naging padalos-dalos sa mga desisyon niya. Kaya ngayon ay babawi siya. Babawiin niya na ang taong mahal niya. Naisip niyang may anak na ang babae. Ang ibig sabihin lang nun ay hindi na ito madidismaya kung hindi niya ito mabibigyan ng anak, hindi ba? Tumahimik ka. Wala ka nang babalikan. Hindi na ako ang Gumamelang nakilala mo. Matagal na siyang patay.
Kaya pwede ba? Bitiwan mo ako? Ipinagsi nito ang kamay niyang nakahawak dito. Hinayaan niya na itong makalayo sa kanya. Ngayong nakita na kita ulit. Babawiin na kita, Gumamela. Wala akong pakialam kung may anak ka na. All I want is you. Makukuha kita ulit. Pangako ni Marcos sa sarili. Kung hindi niya siguro nakita ang babae ngayon, ay baka hindi siya gumawa ng hakbang para mapalapit dito. Ang tadhana na ang naglalapit sa kanilang dalawa. Samantala ay malalaki ang hakbang ni Gumamela. O baka nga tumatakbo na siya dahil sa bilis ng paglalakad niya. Gusto niyang makalayo agad kay Marcos. Pinipiga pa rin ang puso niya kapag naaalala ang ginawa nito sa kanya noon. At talagang nagtanong pa ang magaling kung sino ang tatay ng mga anak niya. Ha! Hinayupak talaga! Bulong niya. Mama Jane, please, umalis na tayo. Hinihingal niyang pakiusap sa nanay-nanayan niya nang makalapit dito. Bakit anak? May nangyari ba? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Si Marcos, nakita kaming dalawa. Ano? Paano nangyari yun? Sa loob ng 4 na taong sumasama ka sa akin sa ganitong party, hindi mo naman siya nakakasalubong o nakikita. Bakit ngayon pa? Anong ginawa niya sa'yo? May sinabi ba siya? May kasama ba? Mama Jane naman eh. Mamaya na ako magkwekwento sa'yo kapag nasa bahay na tayo. Sa ngayon, kailangan ko na makalayo dito. O siya, sige na nga. Malas talaga lalaking yun. Marami pa naman sanang gustong mag-invest sa atin ngayong gabi. Magbigay ka na lang ng calling card sa kanila. At saka, nakuha ko na naman ang loob ni Taurus at mag-invest siya sa atin. Sa ngayon, tama na muna yun. That's good news, Iha. Tayo na. Hindi na sila nakapagpaalam pa kay Taurus. Ita-text na lang niya ito na nauna na silang umuwi. Idadahilan niya ang mga bata. Pagdating sa bahay ay nakahinga ng maluwag si Gumamela. Hindi naman tayo nasundan, Mama Jane? Tanong niya rito. Wala namang sumusunod sa atin. So, anong sinabi niya sa'yo? Nalaman niya bang tungkol sa mga bata? Agad na tanong ni Mama Jane sa kanya. Kagat-kagat niya ang kanyang daliri. Narinig niyang tungkol sa mga bata, na isa akong single mom. Pero ang nakakapagtaka, tinanong niya ako kung sino ang ama ng mga anak ko. Wala siyang idea na siya ang ama ng quadruplets. Eh di mabuti. Tsaka hindi naman talaga yun maghihinala na sa kanyang quadruplets. Dahil hindi naman niya alam kung ilang taon na nga ba mga bata. Kahit na, alam naman niyang siya lang ang tanging lalaki sa buhay ko noong mga panahon na yun. Kapag nag-compute siya, patay na. Malalaman na niyang anak niyang quadruplets. O anong ibig mong sabihin? Gusto mong ipagsigawan sa kanyang tungkol sa mga bata? Paano kung kunin niya mga bulaklak natin? Alam mo, Gumamela, kahit na may pera tayo, malago ang negosyo natin, hindi pa rin natin matatalo si Marcos. May impluwensya ang kanilang pamilya. Isang pamilya nila sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Natahimik si Gumamela sa sinabi ni Mama Jane. Dapat nga na maging masaya siya at hindi alam ni Marcos ang tungkol sa kanilang quadruplets. Hindi na siya nito hahabulin pa. Pero sinabi nito na babawiin siya nito. Malakas siyang napatili. Diyos ko naman sa'yo, Gumamela. Aatakihin ako sa ginagawa mo. Bakit ka ba biglang tumili dyan? Mama Jane, sinabi niya sa akin babawiin niya ako ulit. Mahal niya pa raw ako. Anong gagawin ko? Baka ipahanap niya ako at malaman niyang tungkol sa mga bata. Anong gagawin ko? Gumamela naman, kumalma ka nga. Hindi ba itinuro ko sa'yo sa school na kapag may lindol, huwag magpanik? Mama G naman, hindi naman kasi lindol ang problema ko. Ang problema mo parang lindol. Kaya nga don't panic, drop, cover and hold. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Naguguluhang tanong niya rito. Alam mo anak, ang ganda mo sana eh. Pero ang hina mo pagdating sa mga sakuna. Mama G naman eh. Ayusin niyo kasi ang explanation niyo. Natatakot na nga ako dito. Kapag nakita mo siya, don't panic. Kung hindi ka pa niya nakikita, dumapa ka. Takpan mo ang mukha mo at hawakan mo ng mabuti ang nakatakip sa mukha mo. O diba, hindi ka niya makikita o napapansin man lang. Malakas na tumawa si Mama Jane habang siya naman ay nakasimangot. Hindi naman ako nakikipagbiruan eh. Basta, iiwasan ko na lang siya. Bawal na siyang bumalik sa buhay namin mag-iina. Ay sus, pero kilig na kilig ka naman ang sabihin niyang mahal ka pa niya. Aminin. Pangasar nito sa kanya. As if naman po, matagal ko na siyang nakalimutan no. Kaila niya. Kahit ang totoo ay hindi ito kailanman nakalimutan ng puso niya. Sige, deny pa more.
Paano mo nga ba kasi makakalimutan si Marcos? May kamukha siyang 4 na araw-araw mo nakakasama. Naiiling nitong sabi. Hindi na lang siya umimik pa at nagpaalam ng aakyat na sa kanilang silid. Kinabukasan ay agad na nagpunta si Marcos sa pinsan niyang isang OB-GYN. Gusto niyang humingi ng advice rito. Insan, bakit ka napadpad dito? Buntis ka ba? Pabirong tanong ni Liza, ang pinsan niya sa mother side. I'm not here to joke around, Liza. I need your help. Seryosong sabi niya. Hello, hindi ako charity para kailanganin mong tulong ko. Lisa! Fine, ano bang gusto mong malaman? Magtanong ka na. May bayad ang bawat tanong mo ha. Ilalagay ko sa foundation ko. Whatever. Gusto ko lang malaman kung pwede ba ako magkaroon ng anak. Kahit hindi na sa natural na pamamaraan. Bakit? Ayaw mo ng sex? Bakla ka ba, insan? Oh my gulalay! You're exaggerating, Lisa. Pero ano kasi, sterile ako. I can't give my beloved woman a child in a natural way. Kaya gusto kong kahit sa artificial na pamamaraan, makabuo man lang kami. Well, IV fertilization nowadays is well known. Punta ka na lang dito at isama mo ang beloved woman mo. At kailangan nyo munang i-check bago kayo mag-undergo sa IV fertilization. Ayos lang ba talaga kahit konti lang ang sperm cell count ko? Nabuhayan siya ng loob. Oo nga, ang kulit. Pakihulog na lang ang bayad mo sa account ko. Bye. Pagkatapos magpaalam sa pinsan, ay si Taurus naman ang pinuntahan niya. Malakas ang kutob niyang kilala nito si Gumamela. Marcos, ang aga mo yata ako binisita. May kailangan ka ba? Bungad ni Taurus sa kanya. Oo, may gusto sana akong itanong sa'yo. Sure, upo ka. Ano bang gusto mo itanong? Tungkol ba sa babae? Irereto kita. Sira ulo. Hindi ko na kailangan maghanap pa at may nahanap na ako. Wow, ikaw na bro. So, anong itatanong mo sa akin? Tsaka bawat tanong mo may bayad para sa foundation namin. Kumunot ang noo niya. Dahil pareho ang sinabi nito at ang pinsan niya. May kakilala ka bang doktor na ganyan ang linyahan, Taurus? Ikaw may kailangan sa akin kaya wag akong interviewin mo. Kilala mo si Lisa? Malakas na napaubo si Taurus sa sinabi niya. Nahuhuli talaga ang isda sa sariling bibig. Paano mo siya nakilala, Marcos? Gago ka. Pinsan ko si Liza. Ilakad mo naman ako sa kanya. Magkaibigan naman tayo eh. Ako muna ang tulungan mo. Kilala mo si Gumamela, hindi ba? Oo, mag-i-invest nga ako sa negosyo nila. Masipag at mabait si Gumamela. Kahit may mga anak na siya. Mga anak? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam? Quadruplets ang anak ni Gumamela. Sumandal siya sa couch at napahilot sa sentido. Kilala mo ba ang ama ng mga bata? Hindi eh. At saka, hindi ko pa nakikita ang mga anak niya. Ilang taon na ba ang quadruplets? Sa pagkakatanda ko, 5 taong gulang na sila. Siguradong sagot ni Taurus. Napanganga naman siya sa sinabi ng kaibigan. 5 taon. 6 years na simula nang maghiwalay sila. Hindi kaya... Pero imposible. 2 doktor pa ang nagsabi sa kanya. Kailangan niyang makita ang quadruplets. Hindi siya mapapakali kapag hindi niya nalaman ang totoo. Alam mo ba ang address si Gumamela? Pwede bang mahingi? Sure, teka. Paano mo nakilala si Gumamela? Isinulat ni Taurus ang address ni Gumamela. She's my ex. Babawiin ko siya ulit. Nagulat si Taurus sa sinabi niya. Pagkatapos niyang kunin ang papel ay agad siyang umalis mula sa opisina ni Taurus. Hindi nagtagal ay nasa harapan na si Marcos ng bahay ni Gumamela. Malaki ang bahay. Umasenso na nga ito at masaya siya para rito. Nag-doorbell siya. Ilang sandali pa ay may nagbukas ng gate. Sino po sila? Tanong ng medyo may edad na babae. Ako nga pala si Marcos. Nandyan ba si Gumamela? Ay, wala dito si Ma'am Gumamela. Umalis sila ni Mama Jane. Ang mga bata lang ang nandito. Talaga? Pwede ko ba silang makita? Baka po magalit si Ma'am eh. Sandali lang. Kahit dito lang ako sa may gate. Gusto ko lang silang makita. Please? Sige na nga. Pero sandali lang po talaga, sir Oo, kahit 2 minutes lang. Ilang sandali pa ay lumabas nga ang 4 na batang babae. Halos manginig ang kanyang tuhod nang makita ang mga bata.
Hindi na kailangang ipa-DNA test ang mga ito para malamang siya ang ama ng mga ito. Kumuyom ang kamao niya. Hi, sino po kayo? Tanong ng isa sa quadruplets. Ako si Marcus. Pwede ko ba kayo mayakap? Hindi po pwede. You're a stranger po kasi. Mommy said, don't talk to strangers. Sagot naman ng isa. Good. Pwedeng makahingi na lang ng isang hibla ng buhok niyo? Ano pong gagawin niyo sa hibla ng buhok namin? Kukulamin mo? Wika naman ng isa. Of course not. May tatest lang ako. Gusto niyong malaman kung sino ang daddy niyo? Opo! Sabay-sabay na sagot ng apat. Dapat bigyan niyo ako ng hibla ng buhok niyo para matupad ang wish niyo. Sige po! Isa-isa ngang bumunot ang mga ito ng hibla ng kanilang buhok at ibinigay sa kanya. Here po, dapat makita na namin ang daddy namin ha. Sabi ng batang babae na nasa unahan. Of course, basta wag niyong sasabihin kay mami niyo na nakipag-usap kayo sa stranger ah. Promise po. Nakangiti niya kinawayan ng mga anak. Nang araw ring yun ay nagpunta siya sa hospital na pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang ina para magpa-DNA test. Araw ng Sabado kaya nasa bahay lang si Gumamela kasama ang mga anak. Si Mama Jean naman ay may lakad. Nakahinga ng maluwag si Gumamela dahil walang Marcus na nagpapakita sa kanya. Narinig niya ang sunod-sunod na doorbell sa labas. May ginagawa ang kasambahay kaya siya na ang lumabas para tingnan kung sino ang nasa labas. Hi Gumamela, flowers for a beautiful woman like you. Malambing at nakangiti na bati ni Marcos sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makitang lalaki. What are you doing here? Halos pabulong, ngunit mariin na tanong niya rito. Nandito ako para manligaw sa'yo. Can I come in? No, bawal kang pumasok. I don't talk to strangers. Makakalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino ang ama ng quadruplets. Natigilan siya dahil sa seryoso nitong boses. Hindi mo siya kilala. Alis na. Baka naman ako ang ama ng quadruplets? Hindi ikaw ang ama nila. Hindi ko kilala ang ama nila. Nakipag one night stand. Shut up. Bakit ba kailangan mo magsinungaling? Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin na ako ang ama ng quadruplets? Anak natin sila. Mahina ngunit mariin itong sabi. Okay, fine. Ikaw ang ama ng quadruplets. Nang makipaghiwalay ka sa akin, buntis na pala ako nun. Nalaman ko lang nang nasagasaan ako at dalhin sa ospital. Alam mo bang halos mabaliw ako nang hiwalayan mo ako? Sinaktan mo ako, Marcus. Iniwan mo ako para sa ibang babae. Kaya wala kang karapatan sa kanila. Wala, makakalis ka na. Pinahid niya ang luhang kumawala sa mga mata niya. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Marcos sa kanyang harapan. Yumuko ito at nanginig ang mga balikat nito. Patawarin mo ko, Gumamela. Alam ko nagkamali ako. Nasaktan kita nang makipaghiwalay ako sa iyo. Natatakot lang kasi akong iwan mo ko kapag nalaman mo ang totoo. Paliwanag nito. Nangyari na ang nangyari noon, Marcus. Mag-move on na lang tayong dalawa. Pwede ka nang bumuo ng pamilya kasama si Amber. I lied about Amber. Wala namang talaga akong ibang babae. Wala akong ibang mahal. Nangako ako sa iyo na tutuparin ko ang pangarap mo. Ang magkaroon ng isang masaya at kumpletong pamilya. Handa na ako ng mga panahong yun na bumuo ng pamilya kasama ka at ng magiging mga anak natin. Kaya naman nagpa-check up ako. Nagpa-sperm cell analysis ako para malaman kung normal lang ba ang sperm count ko at kung mabibigyan ba kita ng pamilya na pangarap mo. Pero nalaman kong baog ako. Hindi kita mabibigyan ng anak, ng buong pamilya. Kaya nakipaghiwalay ako sa iyo. Kaya sinabi ko ang mga kasinungalingang yun sa iyo. Patawarin mo ako, Gumamela. Please, give me another chance. Umiiyak nito ang paliwanag sa kanya. Pinahid niya naman ang luhang panayang agos sa kanyang mga mata. Tumayo ka dyan. Kahit ano pa ang mga naging rason mo noon. Hindi pa rin nun maaalis ang sakit na idinulot mo sa akin. Kaya umalis ka na. Just give me another chance. Hindi na kita sasaktan pag Gumamela. Please. Gusto ko ring makasama ang mga anak ko. Payagan mo naman ako makita at makasama sila. Daddy? Ikaw pong daddy namin?
Bigla itong napatayo at tiningnan ang nasa likuran niya. Daisy, pumasok kayo sa loob. Utos ni Gumamela sa mga anak. Pero Mami, Daddy po namin siya. Bakit ayaw niyo po siyang papasukin? Tanong ni Rose sa kanya. Oo nga po. Matagal na po namin gustong makilala ang daddy namin. Bakit niyo po siya inaaway, Mami? Sumbat naman ni Sakura sa kanya. Mga anak, hindi ko naman siya inaaway. Nadapa lang ang daddy niyo. Lampa kasi, tatanga-tanga lang. Ay, ano pala anak, huwag niyong pansinin sinabi ko. Pasok na Marcus. Kapag talaga siniraan mo ako sa mga anak ko, lagot ka sa akin. Don't worry, hindi ko gagalitin ang bulaklak ko. I love you. Kinindatan siya nito na siyang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Mabuti na lang at nakatalikod nito, kaya hindi nito nakita ang pamumula ng kanyang mukha. Umayos kang puso ka. Huwag kang marupok. Ang gigigil ako sa'yo. Aniya sa isip. Samantala ay umupo si Marcos sa pahabang couch para makaupo rin ang mga anak niya sa kanyang tabi. Daddy, bakit po hindi niyo agad sinabi na kayo ang daddy namin nung nagpunta kayo rito? Tanong ng isa sa mga anak niya. Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Magpapakilala muna ako sa inyo, okay? Tapos pakilala rin kayo. Magkakamukha kasi tayo eh. Baka malito ako. Biro niya sa mga anak. Sige po, ako po munang magpapakilala. Ako si Rose. Ako naman po si Daisy. Lily po ang name ko, Daddy. Ako naman po si Sakura. Nice meeting you, all my princesses. At ako naman ang daddy niyo, si Daddy Marcus. Nice to meet you, Daddy Marcus. Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Hindi niya napigilan ang luhang kumawala sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng mga anak. Sa loob ng 6 na taon ay hindi na siya umasa. Niyakap niya ng mahigpit ang mga anak. Daddy, don't cry po. Happy family na po tayo. Sabi ni Daisy. Tears of joy lang ito, anak. Tiningnan niya si Gumamela. Tumayo siya at hinapit ito sa bewang. Thank you for bringing our children in this world, Flower. I love you. Hindi na niya ito hinayaan pang magsalita at hinalikan agad niya ito sa labi. Bakit mo ako hinalikan sa harap ng mga bata? Mahina nitong tanong sa kanya sabay hampas sa kanyang braso. May masama ba doon? I'm pursuing you, Flower. At isa pa, gusto nila ng buong pamilya. Ayoko. Kung gusto mo, co-parenting lang tayong dalawa. Not gonna happen, Flower. Magiging akin ka rin. Don't call me Flower, walang tayo. At saka, huwag ka nang umasa pa, Marcus. Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Tanong ni Rose sa kanila. Ang bilis niyang natandaan ang pangalan ng mga anak at kung sino ang bawat isa sa mga ito. No, baby, nag-usap lang kami. Bala ko kasing ligawan ng mami niyo. Ayos lang ba? Ano po yung ligaw, Daddy? Tanong naman ni Daisy. Ligaw, yung bang gagawin kong reyna ang mami niyo. Bibilhan ko siya ng gift. Magda-date kami. Then soon, yayayain ko siyang magpakasal. At magiging happy family na tayo. Yay! Gusto namin yan, Daddy! Mami, umuo ka na po! Masayang sigaw ni Sakura. Mga anak, having a family is not that easy. Hindi lang naman pagkakaroon ng mami at daddy ang isang pamilya eh. Dapat may love rin. Paliwanag ni Gumamela. Hindi niyo po ba love ang daddy, Mami? Mahinang tanong ni Lily. Wala na ako natitirang pagmamahal para sa daddy niyo. Sige na, at maghahanda na muna ako ng pagkain niyo. Mabilis na nagpunta sa kusina si Gumamela. Nasaktan siya sa sinabi nito. Talaga nga bang hindi na siya nito mahal? Gago ka kasi. Padalos-dalos ka kagad ng desisyon. Hindi mo malang tinanong ang opinion ni Gumamela. Kaya deserve mo masaktan. Sigaw ng isipan niya. Daddy, ikaw po, love mo po ba si mami namin? Tanong ni Sakura. Mahal na mahal ko ang mami niyo. Kaya lang, nagkasala kasi ang daddy niyo kay mami niyo eh. Kaya hindi niya ako bati. Pero kayong apat, dapat palagi niyong mahalin ng mami niyo. At huwag na huwag niyo siyang sasaktan. Maliwanag ba? Opo, Daddy. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Maglaro na muna kayo dito, okay? Susuyuin ko lang ang mami niyo. Good luck po, Daddy. Sana po patawarin ka na ni Mami. Sabi ni Lily. Salamat, my little flowers. Nginitian niya mga ito.
Sumunod agad siya kay Gumamela sa kusina. Inaayos ito ang mga pagkain sa food tray. Gumamela, manahimik ka. Kung ayaw mong ibato ko itong food tray sa pagmumukha mo. Flower naman, marinig ka ng mga anak natin. Wala akong pakialam. Galit ako sa'yo, period. Para ka namang bata niyan. May period pa. Wala akong planong makipag-ayos sa'yo, kaya tigilan mo na ako. Tama na ang pagmamahal na ibinigay ko noon. Nagpapasalamat na lang ako na nandiyan ang mga anak ko. Sila nagpapalakas sa akin. Just give me one more chance. One more chance, Flower. I promise you na hindi na kita sasaktan pa. Hindi na ako gagawa ng mga desisyon nang hindi ko mukonsulta sa'yo. Last chance. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Pakiusap ni Marcos dito. Hindi niya ito titigilan hanggat hindi siya nito binibigyan ng isa pang pagkakataon. Malakas itong bumuntong hininga. Ay, grabe ka talaga sa kakulitan ano. Pero sige, pag-iisipan ko ang alok mo. Ibibigay ko sa'yo bukas ang sagot ko. Talaga? Wala nang bawian na. Pwede ba ako matulog dito? Gusto ko sana makasama sa pagtulog ang mga anak ko. Pinanangkitan siya nito ng mga mata. Excited ka bang malaman ang sagot ko bukas? Kaya rito ka matutulog? Hindi Gusto ko lang talaga makasama ang mga anak natin. Palusot niya. Pwede ka namang matulog dito. Yes. Pero hindi ko na ibibigyan ang sagot ko sa'yo. Sabi nito sabay talikod sa kanya. Ginagamit mo pang dahilan ng mga bata para manatili ka rito. Akala ko pa naman ayos na. Ay, ang laki na talaga ng pinagbago niya. Pero alam kong siya pa rin ang babaeng minahal ko. Konting push pa, Marcos. Mamahalin at pagkakatiwalaan kanya ulit. Pagpapalakas niya sa sarili. Pag-alis ni Marcos ay tamang-tama naman at dumating na si Mama Jean. Pinatulog muna ni Marcos sa mga anak nila bago ito umalis. Kaya naman nagkaroon si Gumamela ng oras para uminom ng mag-isa. Mama Jean, inom tayo. Aya niya sa bagong dating. Oh, himala yata at nag-aaya kang uminom. Mahalaga ang pag-usapan natin, no? Tanong nito sabay upo sa bakanting upuan. Nasa minibar sila. Naguguluhan kasi ako eh. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang papasukin sa buhay ko si Marcos o hindi na. Anak, madali lang naman yung tanong mo eh. Ikaw lang talaga ang nagpapakomplikado ng lahat. Paano ko ba malalaman kung tama ang naging desisyon ko? Alam mo, Iha, hindi mo naman malalaman ang mangyayari kung hindi mo susubukan. Ito tatanungin kita. Sana sagutin mo ng totoo. Huwag mong pigilan ang puso mo, Gumamela. Dahil kapag lalo mo yang nirendahan, mas lalo lang yung kakawala. Ano pang itatanong niyo, Mama Jean? Tanong niya rito sabay tungga sa basong hawak. Mahal mo pa ba si Marcos? O kaya ay may nararamdaman ka pa ba sa kanya? Kahit ilang porsyento lang. Seryoso nitong tanong sa kanya. Sandali siyang natigilan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Inisip niya ang mukha ni Marcos. Bigla na lang bumilis ang pagtibok ng puso niya nang maisip ito. Malakas siyang napabuntong hininga. Mahal ko pa siya, Mama Jean. Oh, ayan ang sagot sa tanong mo. Bakit mo naman kasi ginagawang komplikado ang lahat kung pwede mo namang solusyonan agad? Ibig sabihin, bibigyan ko pa siya ng chance? Kailangan pa bang tanungin yan? Oo na ang sagot dyan, Inday. Huwag nang maging bitter, anak. Choose to forgive and forget the past. Sa tingin ko naman ay nagsisisi na talaga siya. Tapos magiging masaya na rin ang mga bulaklak kapag nagkaroon kayo ng happy ending ng daddy nila. Niyakap niya ng mahigpit si Mama Jean. Salamat, Mama Jean. At parati ka nandyan para sa akin. Kung hindi ka dumating sa buhay namin ng mga anak ko, baka sa kalsada kami napunta. Niyakap siya nito pabalik. Anak, kayo ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko. Binago niyo ang isang Mama Jean. Kaya ikaw dapat mong piliin ang magpapasaya sa'yo. Opo, pero pahihirapan ko muna siya bago ko siya ulit sagutin. Pilyan niyang sabi. Natawa na lang si Mama Jean. Inubos lang niya ang alak sa baso bago nagpaalam sa nanay-nanayan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa labas na ng bahay ni Gumamela si Marcos. May kasabihan kasi na early bird catches the worm. At heto siya maraming dalang bulaklak para sa flower at sa little flowers niya. Siyempre mayroon ding para kay Mama Jean. 2 beses siyang nag-doorbell bago siya pinagbuksan. Good morning, Mama Jean. Sunflowers for you.
Nakangiti siya habang ibinibigay rito ang bulaklak. Salamat, iho. Ang sweet mo naman. Pasok ka. Isinara nito ang gate. Nagtuloy naman siya sa loob ng bahay. Good morning, flower. Gumamela, flowers for you. Inabot niya rito ang bulaklak sabay halik sa pisngi nito. Marcus! Saway nito sa kanya. Ang ganda mo ngayong araw. Ang mga anak natin, tulog pa ba? Oo, tulog pa sila. Kaya ilagay mo na lang muna sa vase ang mga bulaklak. Talaga maging sakura flowers dinala mo para sa anak natin. Ganyan talaga ako kung magmahal. Kinindutan pa niya ito at irap naman ang isinukli nito. Pagkatapos kumain ng almusal ay tinawag siya ni Gumamela sa garden. Nakapagdesisyon na pala ako tungkol sa chance na hinihingi mo sa akin. Bago ko sabihin ang sagot ko, may tanong muna ako sa'yo. Anito. Sure, kahit ano pa yan, go ako. Kaya mo bang gawin lahat? As in lahat ng ipag-uutos ka sa'yo? Yes, flower. Kakayanin ko ang lahat para sa'yo. Wala akong magiging reklamo. Pangako yan. Okay, sinabi mo yan ha. I will give you a chance to court me again, Marcus. Pero 1 buwan ka magiging katulong sa bahay. Kailangan kasing mabakasyon ni Aling Nena sa probinsya nila. At dahil mawawalan kami ng kasambahay, ikaw na muna ang pansamantalang papalit sa kanya. Yes, kayang-kaya ko yan. Independent ako nung nasa Mexico ako. Kayang-kaya ko ang mga gawaing bahay. Wait, nagpunta ka ng Mexico? Sino ang kasama mo? Si Amber ba? Sunod-sunod niyang tanong dito. Hey, sinabi ko na naman sa'yo diba? Labas si Amber sa usapan. I just use her name para mapaniwala kita sa kasinungalingan ko. So bakit ka nagpunta ng Mexico? Nang mamatay si Lolo Mateo, sa akin niya ipinamana ang lahat ng ari-arian niya. Si Daddy sanang mamamahala muna, pero hindi niya maiwan si Mami dahil may sakit ito. Kaya ako na lang ang namahala sa business namin na nakabis sa Mexico. Plus the fact na hiniwalayan kita. Kaya nagpunta ako roon para makalimot. Pero hindi ko rin naman nagawa. Hindi man lang ako nakapagpasalamat kay Don Mateo sa kabaitang ipinakita niya sa akin. Malungkot nitong sabi. Ayos lang yon, mabait si Lolo, kaya hindi ka nun mumultuhin. Biro niya. Matalim naman ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Bukas na bukas din, magsisimula ka na magtrabaho bilang yaya. Walang reklamo, okay? Okay, flower. Sabi niya. Nanakawan niya sana ulit ito ng halik sa labi nang ipakita nito ang kamao sa kanya. 2 linggo pa lang si Marcus bilang kasambahay ng mag-iina niya ay para na siyang mababaliw. Ang iingay ng quadruplets at panay pa ang pagkakalat ng mga ito. Wala si Gumamela ngayon dahil may lakad daw itong importante. Sa loob ng 2 linggo niyang pananatili sa bahay ng mga ito, ay masasabi niyang may passion sa pagguhit at pagdedesenyo si Gumamela. Seryoso ito pagdating sa trabaho. Daddy, ilag po! Sigaw ni Lily, kaya lumingon siya sa anak. Anong, Dam? Aray! Sigaw niya nang matamaan ang alaga niya ng bola. Daddy, ayos ka lang ba? Tanong ni Sakura sa kanya. Yes, little flower. Nahihirapan niyang sagot sa anak. Si Daisy po ang may kasalanan, Daddy. Siya ang nagtapon ng bola sa inyo. Nasaan ang kapatid mong yun, ha? Ayun po, pero Daddy mag-iingat. Hindi niya na pinakinggan pa ang anak at mabilis na tumakbo para habulin si Daisy. Lagot ka sa akin kapag nahuli kita, Daisy. Ouch! Malakas niyang hiyaw. Nadulas naman siya. Tiningnan niya ang dahilan kung bakit siya nadulas. Umuubo pa siya nang tumayo dahil puro harina na ang katawan niya. Masama niyang tiningnan si Daisy, Lily, Rose at Sakura. Kagat-kagat na mga ito ang mga labi. Alam niyang pinipigilan ng mga itong tumawa. Napailing na lang siya. Huwag niyong pigilan ang tawa niyo at baka mautot kayo. Pagkatapos niyang sabihin ay nagsitawanan ang makukulit niyang anak. Natawa na rin siya. Naisahan siya ng kanyang mga munting bulaklak. Daig pa ng mga ito ang mga batang lalaki sa kakulitan. Dahil sa pagod sa paglalaro, ay nakatulog agad ang quadruplets sa silid ng mga ito. Kaya naman nilinis niya ang lahat ng kalat ng mga anak. Ngayon niya lang na-realize na sa loob ng 6 na taon ay nahihirapan si Gumamela sa pagpapalaki sa kanilang anak. Babawi ako sa iyo, Flower. Hindi mo na papasanin pa ang lahat dahil magkatulong na tayo sa pagpapalaki ng mga anak natin.
Pangako niya sa sarili. 10:00 na ng gabi na makauwi si Gumamela sa bahay. Marami siyang ginawa sa opisina at marami na naman silang bagong orders. Lalo na ngayon at nagkapirmahan na sila ng kontrata ni Taurus. Mas lalong dumami ang demand sa kanilang produkto. Hay, kumain ka na ba? Nagluto ko ng paborito mo. Gusto mo bang ipaghain kita? Malambing na tanong ni Marcos sa kanya. Mamaya na ako kakain. Pwede bang yakapin mo muna ako? Aniya rito. Kanina habang nakikipaglaro ang lalaki sa mga anak nila, ay nanonood siya sa CCTV na nakakonekta sa tablet niya. Nakita niya ang effort ni Marcos na maging mabuting ama sa mga anak nila. Kung tutuusin, pagod din ito dahil hindi naman ito nakalib sa trabaho. Naka-work from home setup lang ito. Ang mga dokumentong kailangan itong pirmahan at basahin ay ipinadadala sa bahay niya. Sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, ay nakikita niya pa itong may kung anong ginagawa sa laptop. Ha? Sigurado ka? Pagod na pagod ako sa trabaho. Gusto kong yakapin mo ako. Mabilis naman siyang niyakap ni Marcos. Biglang nawala ang pagod na nararamdaman niya. Sa bisig nito, ay para bang hinihigop ang lahat ng pagod niya. Ayos ka lang ba? Huwag ka masyado magtrabaho at baka makasama sa kalusugan mo yan. Marcos? Mahal mo ba talaga ako? Mahal na mahal kita, Gumamela. Noon hanggang ngayon. Mahal na mahal din kita, Marcos. Sana wag mo na ulit akong saktan pa. Sabi niya sabay pikit sa mga mata. Hindi niya na nalabanan pa ang antok. Makalipas ang ilang araw ay maganda ang mood ni Marcos. Siyempre, sila na ulit ni Gumamela. Pero may gagawin pa siya. Pupuntahan pa niya si Amber para kausapin tungkol sa naging resulta ng kanyang sperm analysis noon. Hindi pwedeng walang managot sa ginawa ng mga ito. Sinira nila ang pamilyang bubuuin niya sana noon. Flower, alis muna ako. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Sandali lang naman ako. Paalam niya kay Gumamela. Sure, saan ka pupunta? Sa office, may kailangan lang akong asikasuhin. Okay, mag-iingat ka. Hinalikan niya muna sa pisngi ang nobya bago umalis. Habang nasa kotse, ay tinawagan niya si Aries, ang kapatid ni Taurus na nagmamay-ari ng isa sa pinakasikat na intelligence agency sa bansa. Yes, Marcos, napatawag ka. Bungad nito sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong mangalap ka ng ebidensya tungkol sa mga baho ni na Dr. Amber Bartolome at sa kaibigan niyang doktor, si Zach Lourdes. Malaki ang kasalanan ng mga yan sa akin. Kaya mo bang ibigay within 24 hours ang kailangan ko? Sure, mukhang hindi ka mabuting kalaban ah. You're right, mabait ako sa mabait, pero iba ako magalit. Katakot ka naman. Anyways, I will send you the details as soon as I can. Salamat. Pinutol na niyang tawag at dumiretso sa Guadalupe Hospital. Hinanap niya agad si Lisa. O insan, bakit nandito ka? Papaschedule for check-up na ba kayo ng beloved woman mo? Biro nito. Lisa, may kilala ka bang magaling na urologist? Yes, of course. Magpapatest ka? Sperm analysis. Para malaman ko kung normal ba ang sperm cell count ko. Akala ko ba sabi mo sterile ka? Yan din ang akala ko. Then I realized that someone tried to manipulate me. Kumuyom na naman ang kanyang kamao dahil sa galit. Nang makita niya ang quadruplets, ay may kutob na siya na sinabotahe ang resulta ng laboratory test results niya. Imbis na pagbayarin muna ang nanloko sa kanya, ay inuna niyang suyuin si Gumamela. At ngayong maayos na sila, haharapin niya na ang mga taong sumira sa buhay niya. Makalipas ang 1 linggo ay hawak na nga ni Marcos ang lahat ng ebidensya na sinabotahe ng mga ito ang result ng sperm analysis niya. Tinawagan niya si Amber. Amber, where are you? Ang tagal din nating hindi nagkita. Can we meet tonight? Isama mo rin si Dr. Isaac. Pilit niyang tinatago ang galit sa boses. Oh my goodness, talaga? Pero bakit kasama si Isaac? Excited nitong sabi. I have a business proposal sa inyong dalawa. It's a big business. Oh, really? Sige, pupunta kami. Just send me the address, okay? I miss you, Marcus. Binaba niya agad ang tawag. Sinira mong pagkakaibigan natin, Amber. Sinira mong tiwala ko sa'yo.
Bulong niya habang punong-puno ng galit ang puso niya. Kinagabihan nga ay nagkita sila sa Western food restaurant. Nasa isang private room sila. Hi Marcus, I miss you. Akmang yayakapin siya nito nang umiwas siya. Napahiya ito sa ginawa niya. Mr. San Jose, mabuti naman at naalala mo pa ako. I'm glad na may business proposal ka sa amin ni Amber. Sabi ni Dr. Isaac. Yeah, upo kayo. May proposal ako sa inyo. Mamimili lang naman kayo kung sa kulungan kayo pupunta o mawawalan kayo ng lisensya. Or pwedeng both. What are you saying, Marcos? Bakit mo naman kami papakulong at tatanggalan ng lisensya? Ani Amber. Hindi mo alam? You sabotaged the results of my sperm analysis. Did you have fun toying my feelings? Wala kaming ginawa sa'yo. Resulta yun ng sperm cell count mo. Hindi namin kasalanan na baog ka. Sigaw ni Isaac. Talaga? Then bakit nagkaroon ako ng mga anak kung baog ako? Hawak ko ang mga ebidensya na nagpapatunay na sa akin sila galing. Nauna ko pang mabuntis si Gumamela bago ang sperm cell count result ko. Hindi ka mananalo kahit magdemanda ka pa. Buong buo ka pa rin. Ang ginawa lang namin sa'yo ay ang i-examine ka. Depensa ni Amber. Do you think na wala akong plano? Simple lang naman ang gagawin ko, Amber. Ilalabas ko ang video scandal niyo ni Doc Isaac. You're having an affair with him. Plus may threesome video kayo with the former governor. You're the one who will choose your destiny. Mawawalan kayo ng lisensya at walang leak video na mangyayari. Or I will leak your video with a random guy at hindi namin gagalawin ang lisensya mo. You can't do this, Marcos! Ginawa ko lang naman ang ganun dahil sobra kitang mahal. Ayoko mabunta ka sa iba. Hindi pag-ibig ang tawag dyan, Amber. Kasakiman. Namula ang mukha nito sa sinabi niya. Oh, wala pa kayo napipili? Don't leak the video, Marcos. I'm begging you. Umiiyak na pakiusap ni Amber sa kanya. Wala siyang awa na nararamdaman sa babae. Good choice. Sabi niya sabay labas ng silid na yon. Sa wakas ay nabigyan na rin niya ng hustisya ang panloloko ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Makalipas lang ang ilang araw ay natanggalan na nga ng lisensya ang mga ito. Isang umaga ay nagulat si Gumamela nang halikan niya ito sa labi upang gisingin ito. Flower, bangon ka na dyan. It's our photoshoot. Sige na. Mamaya na lang. Antok na antok pa ako eh. Flower naman. Handa na ang little flowers natin. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Fine. Kahit kailan talaga ang kulit mo. Ganyan dapat kasi. Kaya ako, hindi ko sinusukuan ng mga tao mahal ko. Ang cheesy mo. Hindi bagay sa'yo. Reklamo ng babae. Parang bigla ako nagutom ah. Sabi pa nito. Kaya nga bumangon ka na dyan. Nagluto ka? Imbis ay malambing nitong tanong. Oo, kaya tara na sa dining. Tinulungan ako ni Aling Nena na magluto. Mabuti na lang talaga at bumalik na siya. Sabay na nga silang dalawa na bumaba sa dining room. Agad niyang inasikasa si Gumamela. Kumain ka na, kaya kong sarili ko. Anito. Nope, ikaw ang buhay ko, kaya gagawin kitang reyna ko. Malapad ang ngiting tugon niya. He likes spoiling her. Masaya siyang pinagsisilbihan nito. Siguro na ang past life niya ay muchacho siya nito. Ay sus, nagpapadagdag points ka lang eh. Hindi ko na naman kailangan gawin yun. Akin ka na, Gumamela. Hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Sana nga, Marcus. Baka this time, hindi ko na kayanin pa kapag sinaktan mo ako. That will never happen again, Flower. Makalipas ang ilang buwan ay napagpasyahan ni Marcus na mag-propose na kay Gumamela. Panay ang lakad niya, hindi siya mapakali. Gusto niyang maging perpekto ang araw na yun pero kabado siya. Hoy Marcos, nahihilo na ako sa iyo eh. Bilisan mo na ang kilos mo at kami na magdadala kay Gumamela sa beach. Mauna na kayo ng mga bata. Sabi naman ni Mama Jean sa kanya. Okay, kinakabahan lang talaga ako. Ay sus, kinakabahan. 4 na ang anak niyo ngayon kapakanabahan? Iba naman po kasi yun. Kasama mo na ang quadruplets sa proposal mo. Sige na, alis na. Para ma-relax ka pagdating mo doon. Sige po, Mama Jean. Salamat. Umalis na nga siya at isinama niya ang quadruplets. Pagdating sa beach ay inihanda na niya ang dapat gawin. Nakaset up na naman ang lahat.
Si Gumamela na lang ang hinihintay niya. Daddy, magpapakasal na ba kayo ni Mommy? Tanong ni Lily. Oo anak, kapag sinagot niya ako, magpapakasal kaming dalawa at isa na tayong buong pamilya. Yay! Kakantahan namin si Mommy para sagutin ka po niya, Daddy. Wika naman ni Daisy. Hindi ba tag-practice kayong kumanta ng Beautiful in White? Kapag mamaya, palubog na ang araw, at lumuhod na ako sa harapan ng mami niyo, magsimula na kayong kumanta, okay? Okay po, Daddy. Sagot ng mga ito. Ilang sandali pa nga ay dumating na si Gumamela, at kasama nito si Mama Jean. Ayaw niya ng maraming audience. Gusto niyang solemn lang ang lahat. May kamera naman si Mama Jean at ito ang tagakuha ng litrato sa kanila. Malapit na ring lumubog ang araw. Flower, halika. May inihanda kaming picnic mat para sa'yo. Hinanda niya ang nobya at pinaupo sa picnic mat. Bakit tayo narito? Maliligo tayo? Hindi niyo malang sinabi para nakapaghanda ako ng tupis ko. Reklamo nito. Bawal ka magtupis rito. At saka, may mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo. Oy, Marcus! The last time na sinabi mo yan, hiniwalayan mo ako. Kapag yan ulit ang sinabi mo ngayon sa akin, lulunurin kita sa dagat. Ang harsh mo naman. Hindi mo ba nakikita ang pinaghirapan ko? Imbis na rose petals ang ipalibot ko, Gumamela petals ang inilagay ko. Am I not sweet? Daddy! Sunset is coming! Sigaw na quadruplets. Okay, you may now sing the song. Utos niya sa mga ito. Agad na kinanta ng quadruplets ang chorus ng awiting pinaraktis na mga ito. Lumuhod siya sa harapan ni Gumamela at inilabas ang isang singsing. Gumamela, I want to spend every sunrise and sunset with you for the rest of my life. Will you marry me? Madamdaming tanong ni Marcus kay Gumamela. Ilang sandaling hindi nakaimik si Gumamela. Nakaawang pa ang labi nito. Nang ma-realize nito ang sinabi niya, ay naglandas ang luha sa mga pisngi nito. Yes, I will marry you, Marcus. I want to spend the rest of my life with you. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito at mariin niya itong hinalikan sa labi. Yay! Happy family together na kami! Masayang sigaw ni Sakura. Hindi lang ang quadruplets ang masaya. Maging si Mama Jean ay mangiyak-ngiyak pa habang pinapanood sila. At may masasaya pa ba sa kanya? Makalipas ang 1 taon. Dahil minana ni Marcos ang San Jose Old Mansion, ay naisipan niyang doon buuin ang pamilya na pangarap nila ni Gumamela. Pinaayos niyang bahay at doon sila tumira. Samantalang si Mama Jean naman ay nasa Italy na. Dinala ito roon ng lalaking na pangasawa nito. Ang bahay naman ng mga ito ay ibinigay ng mga ito kay Aling Nena. Dahil sa labis sa pagmamahal niya sa kanyang mag-iina, ay nagpagawa siya ng mini garden na may iba't ibang klase ng bulaklak. Gumamela, rose, lily, daisy at puno ng sakura. Kahit pa malabo ang tsansa nung mag-bloom sa lugar nila. Gusto niyang maging simbolo ang mga bulaklak sa kung gaano niya kamahal ang kanyang mag-iina. Marcus! Marcus! Tawag ni Gumamela sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang asawa. Yes, Flower. May masakit ba sa'yo? Gusto kong kumain ng bayabas. Yung malaking bayabas. May nakita ko rin sa bakuran ni Aling Lorena. Okay, ibibili kita. Huwag mong bilhin, hubby. Hingin mo lang. Flower naman, nakakahiya kung hihingin natin sa kanila yung bayabas. Ayoko sa binili. Gusto ko yung hihingin lang. Malakas siyang napabuntong hininga. Sige, you win. Hingi ako kay Aling Lorena ng bayabas sa gusto mo. Thank you. Huwag mong bibilhin ha. Lumabas siya mula sa bahay nila at tinungo ang kanilang kapitbahay. 2 buwang buntis si Gumamela, kaya papalit-palit ito ng mood. Good morning, Aling Lorena. Sigaw niya sa pangalan ng kapitbahay. Maraming ang bayabas sa bakuran ng mga ito. Oh, iho, ang aga mo yata dito. May kailangan ka? Masiglang tanong nito sa kanya. Ano po kasi, si Mrs. Alam niyo naman pong naglilihi. Gusto kasi niyang humingi ng bayabas niyo. Nakita siguro niyang hitik sa bunga kaya gusto kainin. Pasensya na sa istorbo. Ay nako, akala ko kung ano na. Alika, pasok ka sa bakuran namin. Hala, kumuha ka na ng ilang piraso niyang bayabas.
Kapag talagang buntis, mahilig sa prutas. May rambutan ako rito at abukado. Kapag gusto niya, sabihan mo ako. Nakakahiya naman po, Aling Lorena. Anong nakakahiya? Ang dami niyong nagawang mag-asawa sa ating lugar. Kaya ano ba namang ibalik namin sa inyo ang kabutihan? Salamat po. Pagkatapos niyang pumitas ang bayabas, ay umuwi agad siya. Masaya siyang sinalubong ng asawa. May bayabas ba? Yes, Flower. Eto. Ay, salamat. This is my favorite. Niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Ang sweet talaga ng asawa niya kapag napagbigyan ng gusto. Mahal na mahal kita, Gumamela. Mahal na mahal din kita, Marcus. Naglapat ang kanilang mga labi. Kinahapunan ay dumating na ang quadruplets galing sa school. Group hug muna tayo! Sigaw ni Sakura. Group hug! Sigaw nila ng asawa at sabay-sabay na niyakap ang bawat isa. We love you, Mommy and Daddy! Anang mga anak nila. We love you too, our little flowers. Nagkatinginan silang mag-asawa at parehong napangiti. Sa wakas ay buo na ang pamilya nila at may dadagdag pang miyembro ilang buwan mula ngayon. After 7 months ay pinanganak ni Gumamela ang isang malusog na lalaki na pinangalanan nilang Kahel. Ito ang bunso ng kanilang pamilya. Naglagay ng opisina si Marcos sa Pangasinan. Ayaw niyang malayo sa mag-iina niya, kaya nagpatayo siya ng company branch doon. Habang si Gumamela naman ay patuloy pa rin sa pagpapalago ng flowers designer bag. Work from home lang ito, kaya naaalagaan pa rin ito ang pamilya nila. Sa paglipas ng panahon, ay mas lalong naging matatag ang pagmamahala ni Gumamela at Marcos. Naging mahaba man ang panahon na magkahiwalay sila, ngunit ang mga puso nila ay pangalan ng bawat isa lang ang sinisigaw. Minsan ang pagsisisi ay laging nasa huli. Minsan ang maling desisyon natin ay siyang nagpapatatag sa atin. Ngunit ang tadhana pa rin ang siyang maglalapit sa dalawang pusong nagmamahalan. Baka ganun kapag itinadhana. Kusa pa rin kayong itutulak sa isa't isa kahit na maraming taon pang lumipas na hindi kayo magkasama. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!